Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Sadyang ang tao, kapag nag-isip at kapag gumawa, may pagkakataong nakakalimutan ang Diyos. Na para bang kapag ginamit ng tao ang kanyang sariling isip at ang kanyang sariling kagustuhan, malaki yung tendency na sa kanyang pananalita, ang lalabas ay puro patungkol sa sarili. Ako ang gumawa niyan. Ako ang dahilan kaya meron tayong ganyan ngayon. Na para bang kapag maganda at mabuti ang nangyayari, ang dapat na malaman ng mga tao ay ako ang may gawa niyan. Halos sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, ganyan ang nangyari. Ang mga tao gustong gumawa ng maraming bagay para sa kanilang mga sarili. Nagkakasundo sila, nagkakaisa sila. At doon sa kanilang pagkakasundo-sundo, sa kanilang pagkakaisa, wala ang Diyos. At ito yung isang nakakatakot na mangyari. Yung mga iniisip ko, yung mga gusto kong gawin, para bang sa kagustuhan kong gawin ang lahat ng iyon, nawawala na ang Diyos. Gusto kong maglingkod, gusto kong mag-serve sa ganitong ministry. Alam ko, dito, magagawa ko yung gusto kong gawin. Kasi nandito yung passion ko. Pero inilagay ako ng Diyos sa ibang ministry. Ay, ayoko dyan. Hindi ko gusto dyan. Aalis na lang ako. Yung gusto ko na lamang ba lagi ang mangyayari? Yung pangarap na lamang ba lagi natin ang talagang gusto nating mangyari? Kahit na iba ang gusto ng Diyos. Kaya ano ang ginawa ng Diyos sa unang pagbasa? Nung ang mga tao ay nagkakasundo, nagkakaisa, at ang kanilang lengguwahe ay lengguwahe na sila lamang talaga ang nagkakaintindihan. Ano ang sabi ng Diyos? Guluhin natin ang mga tao sapagkat sa kanilang pagkakaisa, sa kanilang pagkakasundo-sundo, wala na ang Diyos. At iyon ay isang napakahirap na mangyari. Sa Ebanghelyo sinasabi, gusto mong sumunod sa akin? Limutin mo ang ukol sa iyong sarili. Sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay hindi yung kung ano ang gusto ko. Ang pagsunod sa Diyos ay ang kung ano ang gusto ng Diyos. Dito ka dadalhin, amen. Dito ka ia-assign, amen. Ito ang posisyon na ibibigay sa iyo, amen. Diyan ka lumago kung saan ka itinanim. Hindi yung dito ka itinanim, ay ayoko po dyan. Gusto ko dito. Pag hindi ako dadalhin dito, aalis na lang ako. Nasaan ang Diyos doon? Kung ibig mong sumunod sa akin, yung mga pangarap mo, yung mga gusto mong gawin para sa sarili mo, kalimutan mo. Sapagkat ang pinakamahalagang dapat sundin ay ang kung ano ang gusto ng Diyos. At pagkatapos noon, saka ka sumunod sa akin. At idinagdag pa sa Ebanghelyo,
ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit noon. Kaya mga kapatid, ang pagsunod at paglilingkod sa Diyos ay pagpapahalaga at pagbibigay importansya sa kung ano ang kanyang kalooban. Kapag handa tayong sumunod sa kalooban at kagustuhan ng Diyos, yon ang makapagsasabi maaari tayong maglingkod. Pero kung ang paiiralin ko ay ang aking sariling kagustuhan, ang aking pinapangarap na posisyon, ang aking mga pinapangarap na gawin sa buhay, mukhang mahirap ang maglingkod. Hindi maaaring pagsamahin ang kung ano ang gusto ko at ang kung ano ang gusto ng Diyos. Ang consolation, walang pinangarap at ginusto ang Diyos sa tao na makasasama sa Kanya. Maaaring hindi natin naiintindihan ngayon kung bakit, pero hayaan nating ipaunawa ng Diyos sa atin ang lahat sa Kanyang takdang panahon. Basta't ang mahalaga, katulad ng ating inang si Maria, hindi man natin naiintindihan ang lahat ngayon, magtiwala, sumunod at maglingkod sa Diyos. Amen.